Hello what's up mga boss, this is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan natin is yung React Fundamentals. So this is my last tutorial for you guys about sa React Fundamentals, and pag-uusapan natin dito kung ano yung mga core concept of React, component lifecycle, and paano tayo mag-optimize and when to use and when not to use yung mga specific functions na gagamitin natin or hooks na gagamitin natin for our React application. So I hope makatulong sa inyo tong video na to mga boss, and ano pang hinihintay natin? Let's get started. Alright, let's go to the coding. Ano nga ba si React, no mga boss? So meron akong slide dito na ginamit ko sa Plexisource before, no? And gagamitin ko lang siya ngayon. React 101, no? Essential concept for beginners. So what are the requirements na kailangan natin pag mag-aaral tayo ng React? First, lakas ng loob, tatag ng sikmura, lakas ng puso, at mahabang pasensya, mga boss, no? Ayun yung pinakakailangan natin matandaan dito. At, syempre, I'm just joking. Okay. So, ito na yung tunay, no? Ano ba yung mga requirements na kailangan natin malaman, no? First, kailangan may basic knowledge tayo with HTML, CSS, JavaScript, and for the JavaScript, no? Especially for the arrays and object and DOM manipulation. So, kailangan nyo tong dalawa na to. Yan yung pinaka-importante. Dapat medyo gamay-gamay nyo na siya. Okay? Now, after na magkaroon na kayo niyan, no? Na-aaral nyo na yung mga basic niyan. And then, pwede na tayo mag-aaral ng React, syempre. So, ano ba si React, no? Si React is actually a JavaScript library na dinevelop ni Facebook na ngayon na si Meta na, and ginagamit siya for building user interfaces, no? Mga website, no? Particularly for single-page application. No, ano yung single page application? Ito yung may mga isang HTML lang and then JavaScript na yung the rest na nangyayari. Okay? So ngayon, ito yung pinakakailangan natin matandaan sa React, no? There's 3 core concepts na kailangan nyo matandaan. So ano yon? So component, props, and state. Ito yung 3 core concepts na kailangan nyo matandaan sa React, no? Si component, naka-JSX syntax yan. Meron yung class component and function component. Pero yung class component, deprecated na yun since sa modern era, no, gumagamit na tayo ng tinatawag na hooks. No? Kaya, kadalasan makikita niya na puro function component. And then, props. For the props naman is read-only siya. Okay? Remember na yung mga props na nakukuha natin sa component or yung pinapasa sa component, mapa-statement yan or static value or kahit anong value basta pinasa mo sa component, pagka i-access na yan ng component as a props, read-only lang yon. So, hindi natin siya ma-change. Yun yon. So, ang state naman is mutable. So, meaning yung state, ito naman yung na-change natin na value or na-change nating state, no? So, meaning, ito yung ginagamit natin to make the website or user interface to be interactable. Okay? So, yun yun. Ngayon, so magkakaroon na tayong coding 1, no? So first, kailangan natin mag-create ng React application. So before that, no, ang gagamitin natin for React, no, is Vite, no? So paano 'yan, Boss Rod? So kung gagamit kayo ng PNPM, NPM, Yarn, Bun, so may mga option dito na kailangan yung pwede nyong gamitin. Okay? So ako, since gumagamit akong PNPM, kakopy ko lang 'yan. And then paste ko lang 'yan sa terminal ko. Okay? So, once na ma-paste ko na sa terminal ko, papangalanan ko lang, sabihin ko is my Christmas React tutorial. Okay. Ngayon, meron akong React, pipiliin ko yan. Siyempre, TypeScript tayo. Sure. And then, gayahin lang natin to, CD. Punta lang tayo sa project na yan. And then, mag-install na tayo. So, pwede nyo sabihin PNPM-I. Shortcut yun sa PNPM install. Yan. So, meron na ako niyan. Open na akong cursor dot, no? So, kung ano mang editor yung ginagamit nyo, mga boss. So, it's up to you na. So, sa akin, cursor yung ginagamit ko. And then, i-zoom ko lang. Yan. Para kita nyo. Alright. So, okay na. And then, may isa pa tayong kailangan na i-install. Kasi gagamit tayo ng Tailwind, no? Kasi ito yung madalas kong ginagamit, no? Rather than mga styled component or CSS or something. So, pumunta tayong framework guides. And then, pwede natin piliin tong Vite. Okay lang yan. Okay. And then, kailangan lang natin is, itong part na to. So, papalitan lang natin yung NPM ng PNPM. Copy natin yan. PNPM, add, PNPM lang. And then,
Enter. Okay. So, once na matapos na yan, gayahin lang natin yung mga nandirito, no? NPX daw. So, pwede natin gawin yan. Puntahan natin yung terminal. This one. Okay. Alright. So, meron na tayong Tailwind config dapat dyan na generate. So, meron na tayong Tailwind config at saka post CSS. So, hindi natin to gagalawin. Dito lang tayo sa part na to. And then, next na daw, susundan lang natin yung documentation. Kakopy lang natin to. Okay? Yan. Copy natin lahat na lang. Copy natin lahat. Punta tayo sa code ulit. Paste lang natin. And then makikita nyo na naka src tapos basta lahat ng nasa folder and then lahat na may mga JSX and so on. Save ko lang yan. And then ngayon, itatry na natin tong i-run kung nagra-run na ba siya. So wag natin siya dyan i-run. I-run natin siya sa mismong terminal. Yan. Nagra-run na siya sa 5173. Okay. So, localhost 5173. Ayan, nagra-run na ang ating Bit React application. So, first natin gagawin is iintindi muna natin anong meron dito, Boss Rod. So, pagka sinabing single page application, meaning isang HTML lang yung nangyayari, which makikita nyo yan dito, no? Meron lang isang HTML. And then, kaya ako sinabing mahalaga yung DOM manipulation is because of this, no? So, meron tayong div dito na may ID na root. And then, meron tayong script na ginagamit which nakatutok siya sa main TSX. Okay? So, pagka pinuntahan natin yan, mga boss, is ganito ang itsura niya. So, ano napapansin nyo dito? Ito yung sa DOM manipulation. No? Ito yung document.getElementById na may root. So, meaning, tinututok niya yan dito sa div na to. Okay? And then, lahat ng mga JavaScript natin dito, like yung mga components natin, is maloload na yon automatically sa div na to. Okay? Yun yung importance niya. Okay? So, ngayon, strict mode, meaning lang nitong strict mode is 2 beses niya nara-run yung use effect pagka nasa development mode ka. Okay? Since Tailwind tayo, i-retain lang natin tong index CSS kasi kailangan natin yung magamit mamaya. And then, tanggalin lang natin to kasi hindi na natin kailangan yung app CSS. Etong part na to, pwede na rin natin tanggalin to, no? Tanggalin natin yan. And then, ikakopy lang natin yung nandirito sa part na to. Okay. Paste natin yan dito. And then, we should be good after that. And then, dito sa may app, no? Tanggalin natin yan lahat. Para walang magulo. And then, may shortcut dito. Kung ayaw nyo magkaroon ng mga ganyang export default sa baba, pwede nyo sabihin export default function app and then return div hello world. Okay. So, ngayon, gagawin natin is i-rerun lang natin yung application natin. And let's go to our app bit. So, meron na tayong hello world. Nice. Tingnan natin kung gumagana yung ano natin. Yung Tailwind. Sabihin natin text red 500. Save. Yan. So, gumagana na yung Tailwind natin, mga boss. Okay, we're good. Okay. So, ngayon, since okay na tayo, no? Balikan natin yung slide. Ang kailangan daw natin gawin is mag-create tayo ng React application which okay na tayo, napag-create na tayo. So next is mag-create tayo ng component and magpapasa tayo ng props and then maggagamit tayo ng state. Okay? So paano natin gagawin yon? Punta ulit tayo dito, no? So pwede natin gawin yan sa mga different folder or kung saan-saan man or pwede nyo gawin yan dito sa isang file lang. It doesn't really matter, no? So now, gagawin ko is isahan na lang muna, no? Saka natin siya i-refactor. Okay. So, gawa tayo ng div, for example. Div. And then, gagawin natin, for example, is meron tayong div. Meron tayong header. Sabi natin, ito yung users list. Okay. And then, dito, sabi natin, magkakaroon tayo dito ng ng card na lang siguro. Magkakaroon tayo ng card dito. So, sabi natin, div. Okay, users list, gawa tayo ng sige, lagyan natin yung div na yan. And then dito sa loob ng div, dito natin pagpupunta-puntahin yung mga card natin. Okay, so H2 or hindi, sige, H2, sige, sabihin natin H2 for example. Meron tayong John Doe, no? John Doe, may email na ganyan. And then meron na tayong ganyan. Okay, John Doe 1
2, and 3. Gawin natin dito, 3, 1, 1. Yan. Save natin. So, meron tayong ganitong users list, no? Lagyan lang natin siya muna ng ano, ng something na classes, okay? So, lagyan natin siya ng medyo maganda naman yung itsura niya, no? Sige. Flex call lang tayo. Flex, ibig sabihin lang yan, nag-flex tayo, flex call. So, hindi natin pag-uusapan Tailwind dito. So, just bear with the style na lang. So, parang ano lang to, shortcut. Yan. Pagka nag-over naman kayo, makita nyo, display flex yan, and flex direction column. Okay, save. So, yan. So, nagkaroon na siya ng mga gaps, no? And then, ang kailangan kong gawin is lalagyan ko lang ng style to. So, sabihin ko, gusto ko ng border rounded MD. Sure. Okay. So, meron na tayo niyan. Pero, lalagyan ko lang ng mga max width. Max width of, sabihin natin mga 160 lang. Ayan. Pwede ko na yan. Save ko ulit. Yan. So, meron na tayong, and then, lalagyan natin is, tingin ko okay na yan. So, ngayon, re-refactor na natin siya, mga boss, no? Paano natin siya i-refactor? Itong part na to, pwede natin siyang gawing component. So, ngayon, pagka sinabing component is, itong part na to, component na to. And then, yung component kasi, pwede siyang imaginein as a building block, no? So, pwede kayong mag-create ng mga component and then i-reuse nyo lang ang i-reuse kung same lang siya. Which, in this approach, no, same lang siya. So, ang gagawin ko, ikakopy ko lang yan. And then, gawa ko dito ng function. Sabihin ko, user card. Yeah. User card, and then paste ko lang yung kanina, Jando. And then, ayan na yung ano ko. Ayan na yung pinaka component ko. So, ngayon, dito sa part na to, mga boss, ano yan, boss? Ba't may mga ganyan? So, ito yung tinatawag na props. So, sa components na function, no? Sa component na function, sa part na to, sa argument na to, ang tawag dyan is props. And then, accessible yon if yung component na to is pinapasahan nyo siya ng props. So, pwede natin siyang gawan ng type, no? Sabihin natin, user card props, no? And then, yung user card props na yon is tumatanggap siya ng name and email. So, ngayon, dito, pagka ginawa ko yan, user card props, okay? And then, pagka ginawa ko dito is props.name, meron na ako yan, and then props.email. So, meron na akong reusable component for the user card. So, ngayon, pwede ko nang i-refactor to. Pwede kong sabihin dito, user card, yeah, may kita nyo, user card 1, 2, 3. Okay. John Doe 1, 2, and 3, and then John 1, 1, 1. So, may kita nyo, isa lang yung ano ko, isa lang yung component ko, pero, na-reuse ko na siya sa list ko, sa users list. Pagka sinave ko yan, may kita nyo, same pa rin siya. Okay? Same pa rin yung idea niya. Pero, ang tawag na dito, mga boss, is props. Okay? Meaning lang nito, nagpapasa tayo ng value dito sa component na to. So, sa component na user card, may natatanggap tayo na props. So, ano-ano yung mga natatanggap natin na props? Since gumagamit tayo ng TypeScript, tinype na natin dito na, hey, ang matatanggap mong props dyan is name and email. Kaya pagka na-remove ko to, pagka nag-name ako, may kita nyo meron akong IntelliSense. Kasi yan, dahil yan dito, sa part na to. Okay? Name equals, no? Pwede ako magsabi dyan, Rod, di ba? And then email, Rod, Gmail. Pagka sinave ko yan, may makikita na ako dyan component na pinasok ko yung props na Rod and Gmail. Okay. Now, pag-usapan naman natin yung state, no? Yung state naman is like, ito yung parang nag-change, no? So, pwede nyong i-save dito yung users nyo. Okay? So, sabihin natin use state. Okay. So, use state. Yan. So, sa use state na to, is pwede nating i-reuse yung type na user card props. Okay? So, sa user card na to, pwede tayo actually dito, maghiwalay tayo, no? User. Sabihin natin dito, user. Yan, meron tayo dito name and email na string, no? And then dito sa user card props, pwede natin sabihin yan, user. Okay? So, ngayon, meron tayong user. So, sa use state natin, ang nangyayari lang dito is, ang sinabi lang natin is, itong state ko na to, meron siyang type na user na array. Okay? So, meaning, multiple array of objects siya ng name string. Okay? So, yun yung ibig sabihin na to. So, dito sa part na to, since ito array na siya, mga boss, pwede na natin siyang i-loop. Okay? So, pwede ko siyang isabihin, no, users.map, yan, actually, yan na yun. Pwede ko na ako mag-tab, no?
Yan, pwede ko nang tanggalin. And then, mapapansin nyo dito mga boss, niloop ko siya. Pagka-loop ko, makukuha ko yung value. And then, ginamit ko lang yung pinaka-component ko na user card. Pinasa ko siya, user.name, kung ano yung makukuha ko dito sa part na to. And then, user.email din. Pinasa ko lang yung email. So, ganun yung idea nito. Okay, may IntelliSense din yan since TypeScript tayo. Okay? So, now, may kulang pa kayo dito. So, kailangan nyo ng index dito or ng key. Kasi pagka naglo-loop kayo, kailangan nyo magpasa ng key. So, dito, kailangan natin maglagay ng ID na number or anything actually. Okay? So, nagkaroon tayo ng problem kasi nga, ang nangyari is, pinasa natin yung name and user lang. Dito, name and user lang ginagamit natin, which, nagdagdag tayo ng ID, no? So, gagana to pagka ginawa ko is ID. User ID. Yan. So, gagana siya. So, dito, accessible na rin dito sa part na to, yung, sabihin natin, lagay din tayo ng P. Ilagay na rin tayo ng pprops.id. Okay. So, balikan natin yung part natin dito. So, ngayon, wala na nagpapakita. Kasi nga, wala tayong value. So, yung default value natin dito is wala. Okay? So, ang gagawin ko is, pwede akong gumawa ng default value. So, kunyari, default users, no? Pwede akong gumawa ng default users na merong value na ID na 1, 2, 3, and then may John Doe, Jane Doe, and so on and so on. So, pwede ko siyang ipasa dito as default value. Okay? Save ko yan. And then, makikita nyo, meron na akong value ng ID, Rod, Gmail, and so on and so on. Okay? So, ngayon, gagawin natin, since state to, ang state, gaya ng sabi ko, no, ang state is mutable. So, ang props is hindi siya mutable. So, meaning, for example, pagka ginawa ko is, sabihin natin, props.email, no? Sabihin natin, i-assign natin siya to something else, no? Yan. Nyari, ginawa ko yan, no? Save ko yan. And then, magre-refresh ako, makikita nyo, walang nagpapakita. Nagkakaroon na ng error. Okay? Kasi nga, gaya na sabi ko, ang props is readable. So, hindi to changeable. Okay? So, ngayon, punta tayo sa state. Okay? Sa state naman, ba tayo merong error dito? Cannot find P. Okay lang yan. Okay. So, ngayon, yung state, gagawin natin is, don't mind nyo muna yung use effect. Mamaya natin ito pag-uusapan. And then, use effect. So, sa use effect na to, ang gagawin ko lang is, magkakaroon lang ako ng timer na set timeout. No, maglalagay akong timeout. We got timeout ID. Okay. So, maglalagay lang ako ng set timeout. Gagawin ko dito, ang default value ko is 0. I mean, empty array, so wala akong value, no? Pero, maglalagay ako ng timeout na dating ng 3 seconds, iset mo yung state dun sa default users. Ayun yung ginawa ko dito. So, refresh ko yan. So, makikita nyo, pagkadating ng 3 seconds, dapat magkakaroon ako ng value. So, ayun yung idea, no? So meaning, state is changeable. So, na-change natin yung value niya. It doesn't matter kung saan natin siya kinoot. Okay? Basta na-change natin yung value niya. Pagka gumagamit tayo ng state. So, yun yung lesson natin for the coding number 1. So, we create a React application, we create a component, nagpasa tayo ng value as a props, no? And then, gumamit din tayo ng state. Okay? So, yun yung core concept ng React. Okay? Tandaan nyo yun, mga boss, no? Okay, review natin. So, core concept ng React, component, which ang component is like a building block, no? Mga building block siya. So, pwede natin siyang chop-in, and pwede tayong magkaroon ng mga reusable components pagka may mga repetitive na pattern na nangyayari. So, makikita nyo dito, ito, component to. And then, yung pinapasa natin sa component is props. It doesn't matter kung ang pinapasa natin sa props is state or any value. It doesn't really matter. Okay? Basta, kung ano yung ipasa natin sa component, props yon, and read-only lang siya pagka ginamit na natin siya sa component or pagka in-access na natin siya sa component. Okay? Ang state naman is, ito yung ginagamit naman natin para maging interactive naman yung website natin. So, itong state na to is, na-change natin yung value niya depending on when do we want to change it. So, in this case, no, naglagay lang tayo ng timeout na, pagdating ng 3 seconds, iset mo yung
yung state to new value. Okay? So, yun yun. Okay? So, next. Okay, pag-usapan naman natin yung component life cycle. So, ano naman yung component life cycle, Boss Rod? Ito naman yung isang part na kailangan nyo ring matutunan, mga boss, no? Sa React, no, meron tinatawag na component life cycle. So, the first one is mounting. Okay? And second one is updating. And the last one is unmounting. So, ano yung mounting, mga boss? Mounting is basically when the component is created. Okay? Pagka i-create na yung component, ayun yung creation ng component. So, meaning sa browser, no, pagka na-create na yung component, that means yun na yung mounting state. Okay? Yung mounting phase. Okay? So, ano naman yung updating? Yung updating meaning pagka may nagbago sa state. Okay? Pagka may nagbago sa state meaning ayun na yung life cycle ng updating. So, kunyari, yung ginawa natin kanina, no? Na pagkadating ng 3 seconds, i-update natin yung value ng users, ng set users, no? So, meaning, ayun yung updating na phase. Pagka in-update niya na yung in-update niya na yung state. Okay? So, ano naman yung unmounting? So, yung unmounting, syempre, kabaliktaran siya ng mounting. So, meaning, pagka yung component is mariremove na dun sa browser. Okay? Pagka nag-ano na siya, nag-unmount na siya. Okay? Mounting, pagka mag-create na yung component or magre-render na yung component. And then, ngayon, yung unmounting, yung updating, pagka may nag-change ng mga state or ng mga props, no? Nag-change lang naman yung props is pagka state yung pinasa natin sa component and then nag-change yung state. Okay? Yung unmounting naman is pagka na-remove na sa browser or sa DOM yung component. Yun yung unmounting. Okay. So, ang gagawin natin is i-isolate muna natin yung mga ginawa nating card, no? Components, gawa tayong components. Gawin natin dito, user card. Okay. So, user card, lipat lang natin to, no? Lipat natin yan. Here. And then, gawin natin dito. Hindi na tayo mag-export default. Okay? Export function lang. And then, gagamit tayo gumawa tayo ng types na file. And then, kinapi lang natin yung type na user and in-export natin siya kasi i-reuse natin siya. So, sa user card, no? Ang gagawin natin is, sa type user card, so lagyan natin export user card and then equals lang natin siya sa user which import lang natin siya from the types file. Okay, so meron na tayong component. Okay? User card props, ito yung user card natin. And then, gawa na rin tayo ng isa pa. So, user list. Diba? Siyempre, TSX yan. Okay? Sa users list naman, kakapi lang natin yung mga pinagagawa natin dito sa part na to. Copy natin lahat yan. Copy muna natin lahat. Okay? Copy natin lahat dito. And then, burahin lang natin tong users list. Etong div, tanggalin natin yan. Hindi natin kailangan yan. And then, gagawa tayo dito ng ganyan lang. Fragment lang. Fragment lang gagawin natin. And then, meron na tayong import lang natin yung user card. Which, ito na yun, in-import na natin siya. Tanggalin na natin to kasi meron na tayong marireuse na state. Okay? And then, tanggalin okay? Users list, tanggalin ko yung default. Okay? So, think ko, goods na tayo dito. So, ngayon, yung users list natin, re-remove na natin tong div dito sa part na to. Okay? So, pagka sinabi kong users list na lang dito, users list, yan, pagka in-import ko yan, tatanggalin ko na itong mga pinagagawa natin dito sa taas. Okay, so pagka in-import ko na yan, dapat ganun pa rin siya. Okay, save muna natin. 1, 2, 3, boom. Okay, so nagpakita siya. So, meaning, nag-work pa rin yung users list component natin. So, nakita nyo is, hinihiwa-hiwalay lang natin siya. So, nagkaroon tayong component for the user card. Nagkaroon tayo ng component for the list. Okay? Kasi, nandun din yung pinaka-value ng buong users natin. And then, doon tayo naglo-loop. Okay? So, ngayon, punta na tayo dito. Pag-uusapan naman natin is yung component life cycles. Okay? So, sa component life cycle, very basic lang yun, mga boss. Gawa tayo ng function dito na sasabihin natin, hide and show. Yun lang gagawin natin, hide and show. So, magkakaroon tayo ng, sabihin natin, ito yung hide, hide component. Okay, sabihin na lang natin hide text. Okay.
So, ang ginagawa lang niyan is magpapakita lang yung hide text. Okay? Hide text. Okay? And then, function, gawa tayo ng show text. Okay? Magpapakita lang dyan yung show na text. Okay? So, ngayon, meron tayong dalawang component. Okay? So, ang gagawin natin is magkakaroon lang tayo ng pagka naka-show, papakita natin show text. Okay. Okay, dito naman sa button. Pagka naka-show, dapat ang clickable natin is yung hide text. Okay, tingin ko okay na yan. Okay, yan. So, nakikita nyo is ang naka-show is yung hide text. Pagka kinlik ko si show text, meaning dapat magpakita si show text. Okay? Pagka kinlik ko si hide text, dapat magpakita si hide text. Okay? Click to show text, dapat magpakita si show text. Okay? That's the very basic idea, no? So, itong part na to, pwede siyang ilagay sa, sabihin natin, no? Handle click, no? Pwede mong ilagay yan sa handle click. And then, handle click na lang yan. Okay. Tapos ito, naka-turn na rin lang tayo, no? So, ganun lang yung idea, no? Binabago lang natin yung ano nito, yung text nito sa button. Pagka naka-show siya, meaning, dapat click to hide text. Pagka hindi siya naka-show na state, dapat magpakita yung click to show text. Okay. So, now, Boss Rod, anong connect nito sa kaninang sinasabi natin na unmount and mounting, updating, and unmounting. So sa part na to mga boss, papakita ko sa inyo. Magko-console tayo, no? Use effect. Okay. Okay. Sa use effect mga boss, ang ginagawa ng use effect, kung ano yung mga ilalagay nyo dito mga boss, meaning lang yan, pagka nag-run na to, hide text is mounted. Okay? So, meaning, mounting state siya. Pagka gumana yung use effect nyo, meaning nasa mounted state kayo. Okay? So, show text is mounted. Now, save na muna natin yan. Okay? So, may kita natin dito sa natin console. So, may kita nyo dalawa, di ba? Dalawa nag-show. Kasi nga, like what I said sa unang-una, no? Pagka naka-strict mode, meaning lang yan, sa on development, magra-run ng twice yung use effect. Okay? Kaya nagpapakita dito, show text. Pagka sinave ko, since yung hide text yung unang nagpapakita, kasi naka-false yung natin by default, di ba? Yung state natin by default, naka-false. Yan. So, hide text is mounted. So, meaning, nag-mount na yung text. Okay? Pagka kinalik ko yung click to show text, meaning, si show text naman yung magma-mounted. Okay? So, meaning, nasa sila, mounting state. Okay? Pagka nagpakita yung mounted, meaning, yan yung mounting state. Okay? So, ngayon, ano naman yung updating state? Yung updating state, basically, pagka nag-change lang to, ayun yung pinaka-updating state. No? So, next, puntahan naman natin yung unmounting. So, yung unmounting, yun yung nakikita nyo nagre-return. Okay? Sa use effect, pagka nag-return ka, meaning lahat ng mga part dito is unmounting yan. So, meaning, pagka madidelete na yung component mo sa DOM, magra-run tong function na to, which, ayun yung unmounting. Or, ito yung ginagamit for the cleanups. Okay? So, like, console log natin. Hide text is unmounted, and then gawa rin tayo dito sa baba, no? Return function, no? Show text is unmounted. Okay? Save natin yan. Save ako dito. So, may kita nyo dito, mga boss, is sa una, nag-mount siya and nag-unmount ulit kasi nga twice nagra-run, kaya nag-mount ulit. Okay? So, ngayon, pagka kinilik ko to, mga boss, click to show text, ano nakita nyo? May kita nyo dyan, si hide text is mag-a-unmount yan kasi nga mawawala na siya sa DOM, mapapalitan na siya ng show text, and then magpapakita ngayon si show text. Okay? Magma-mount si show text, and then mag-a-unmount lang yan. It's because of strict mode, no? Pero dapat ang magpapakita lang dyan is unmounted and then mounted. Yun lang. Tapos na dapat yon. Okay? So, pagka kinalik ko ulit yan, dapat magpakita dyan si show text naman, mag-a-unmount na naman, and then si hide text is magba-mount na. Okay? Or magpapakita na siya sa browser. Okay? Ganun yung idea nung unmount, unmounting, and updating. So, very basic, di ba? So, ganun lang siya. Okay? So, ilagay na natin yan dito. Show hide text. Okay. Kakopy ko lang, no, mga boss.
Copy ko lang to lahat. Okay, copy natin yan. Paste ko lang dito. And then, gawin lang natin tong show hide text. Okay. Para lang na natin siya. Na-reuse natin siya. Kasi didelete na natin ulit to. No, gagana pa rin naman yan pag ginawa kong show hide text, no? Okay. Yan, gagana pa rin dapat yan, magpapakita pa rin dapat yan sila. Yan. Gumagana pa rin siya. Okay. Ngayon, okay na tayo, no? Alam na natin yung... So, ngayon, okay na tayo. Alam na natin yung mounting, updating, and then yung unmounting. So, ano next natin, mga boss? Next natin is explain ko na daw kung paano gumamit ng useState, useEffect, dependency array, kung paano siya nag-work, and mounting, updating, ito na demo na natin siya. And then, explain ko lang siguro kung paano nag-work naman yung useEffect and useState, no? So, ngayon, tanggalin na natin yan. Okay. So, gawa tayo ng simple count lang kasi ito yung pinaka-basic, no? Na palaging sample. So, meron tayong count, set count, and then meron tayong dalawang button. Okay. So, nakikita nyo dito, mga boss. Meron akong useState na may count na set count. Okay? So, ano lang yan? Ito yung pinaka-state value. Ito yung pinaka-state setter. Okay? Kaya makikita nyo dito, meron tayong handle increment, which ang ginagawa lang natin sa handle increment is ini-increment lang natin yung value ng state natin na count. Okay? Ganun lang yung nangyari. Dito naman is dinedecrement natin. And then, meron tayong dalawang button, which pagka kinalik natin yung increment and decrement, dapat mag-minus lang or magpa-plus 1 lang siya. Okay? And then, show lang natin yung pinaka-state natin. So, paano natin show yung mga value? Gagamitin lang natin siya ng curly brackets, no? So, count. Okay? Save ko yan. And then, pupunta tayo dito sa part natin na to. Okay, meron tayong dalawang button, no? So, pagka i-increment ako, syempre yung state natin mag-increment. Okay? Ganyan gumagana yung state, no? Paano naman siya, boss Rod, pagka si useEffect? Okay? So, useEffect naman, mga boss, is ito, gagawin natin si useEffect. So, ngayon, pagka wala kayong nilagay sa dependency array, okay? So, nag-console log tayo ng, sabihin natin magka-console log tayo dito ng count. Okay? Count. Okay. So, meaning lang nito, mga boss, isang beses lang siya magra-run. Okay? Pagka nag-render lang or pagka nag-mount lang yung component. Kasi wala tayong nilagay na dependency sa array na to. Okay? Yun, magra-run lang to isang beses. Okay? Pagka sinave ko yan, makikita nyo dito, meron nagpakitang count is 0, di ba? So ngayon, pagka nag-increment ako, hindi na siya magra-run. So kaya wala na kayong makikita. Kahit mag-increment ako, wala kayong makikita. Kasi nga, sinabi ko dito is isang beses mo lang siya mag-run. Isang beses lang siya magra-run. Ngayon, ang gagawin natin, kung ano yung ilalagay nyo ditong value, meaning, yun yung magiging dependency niya. Pagka nagbago yung dependency niya, magra-run ulit tong useEffect. So ngayon, ang gagawin nyo dyan, possibly, is ilalagay nyo yung count, di ba? Kasi pagka nagbago yung count, pagka nag-decrement ka, meaning, dapat mag-run ulit ng useEffect mo. Pagka sinave ko yan, mga boss, yan, save ko, no? Makikita natin dito, ayan, nagpapakita na yung, yung count natin na console log, no? Kasi nga, nag-console log tayo, and then ginawa nating dependency yung count natin na state. Kaya every time nagbabago yung count na state, nagra-run yung useEffect natin. So ngayon, this is fine for now, no? Pero pagka ang ginawa nyo na dito is, mga boss, is pagka naglagay na kayo ng set state. Okay? Pagka ang ginawa nyo dito is nag-set kayo ng set count, 'di ba? And then nag-set count kayo ng +1. Sabihin lang natin, no? Ang nangyayari dito, mga boss, is pagka nag-set ka ng count and then ginawa mo ring dependency yung mismong state nung setter na to, is magkakaroon ka ng infinite loop, no? Pagka sinave ko yan, mga boss, makikita nyo dito, no? Ayan, nag-infinite loop na siya. Okay? Kasi nga, ang nangyayari dyan, mga boss, is since ginawa mo dependency yung state, no? Nag-change yung state. Nag-set ka. Nag-change yung state na naman. Magsaset ulit yan. Nag-change na naman. Magsaset ulit yan. Hanggang infinite loop na yan. Yun na yung parang pitfall, no? So, paano mo maiiwasan yung mga ganitong klaseng bagay? Okay? So, ngayon, basically, ang pwede nyong gawin, no? So, kung gusto nyo lang magkaroon ng mga first render, dapat mag-run to, no? As much as possible, pagka nasa useEffect kayo,
huwag kayong gagamit ng count, yung pinaka-state, no? And then gagawin yung dependency yung pinaka-state. No? Ang pwede nyo gawin basically is tanggalin nyo yan, and then pwede nyo gawin is prev, and then yung prev, basically yan yung previous value niya, which is yung 0. Okay? Or kung ano man yung pinaka-value niya. And then pwede nyo sabihin prev, and then kailangan nyo lang i-return kung ano yung gusto nyo maging value na. So pwede kong sabihin natin, prev plus 10. Okay? Save ko yan. Pagka sinave ko yan, na-refresh ko, makikita nyo, meron akong plus 20. So, ba't ganon, no? Kasi nga, remember, no, si USEPEC nagra-run ng twice, kaya nagkaroon siya ng plus 10. Dalawang plus 10. Okay? So, increment ako, yan. So, makikita nyo, hindi siya nagre-render. Okay? Okay, so yun yung isang possible way para i-avoid yung magkaroon kayo ng mga dependency na state na ginagamitan nyo rin ng set state. Okay? Dito sa part na to. Okay, so yun yung use state and use effect. Okay? So ngayon, ikakopy ulit natin to lahat. Lagay natin dito, use state and effect. Okay, .tsx. Save natin yan. Okay? So, madalas din tong ginagamit mga boss pagka, for example, gumagamit kayo ng mga use callback, no? Pagka mga use callback para hindi kayo nagkakaroon ng dependency sa use callback nyo. Okay, pero mamaya natin pag-usapan nyo. Okay, so meron na tayo nito. So, balik lang natin sa hello world to. Okay, close natin to, remove everything. Okay, so hello world na ulit. So, ano next natin? So, ngayon, nakita na natin kung paano nag-work yung dependency array. So, meaning lang, yung dependency array, kung ano yung nilagay mo sa dependency array, meaning magra-run yung use effect nyo, or use memo, or use callback nyo. So, yun yung pinaka-idea ng dependency array. Okay? And then, alam na natin yung mounting, unmounting, and updating. Okay, so dito na tayo sa mastering React, no? So, why performance matter, no? So, syempre, nakaka-affect yan sa mga user experience, okay? So, yun yung nagkakaroon ng impact sa UX, okay? San pa? Sa business metrics, sa core web vitals, and pagka slow and buggy yung application, it affects the user's end, okay? Or yung mga clients and customers. Okay? Yun yung bakit importante ang performance, okay? So ngayon, sa React optimization mga boss, no, may mga techniques na pwede tayong, or at least mga approach na pwede tayong gawin. Okay? So ano-ano yon? So may tinatawag na React.memo, use memo, and use callback. So ito yung mga karaniwan na dapat alam natin as a React developer, no? Pagka mag-implement na tayo or mag-optimize na tayo ng performance ng React application natin. So React.memo or memo, no? So para saan ba siya? Memo is ginagamit natin siya to memorize yung mismong component. Okay? Yung use memo naman is ginagamit natin siya to memorize yung process to get the value. Okay? Ayun yung minimemorize ni memo. Okay? Nagre-return siya ng value and then minimemorize niya yung pinaka-process. Ngayon, si use callback naman, ang ginagawa niya is minimemorize niya naman yung functions. Okay? Kasi yung function is, kahit wala nagbabago sa function, hindi siya nade-detect as is value. No? Kaya, pagka pinasok mo yung function sa memorize component or memorize value, magre-run pa rin yun kahit wala naman nagbabago doon sa function. Okay? Kaya siya ginagamitan ng use callback. Okay? Yan. So, ngayon, ang next naman natin gagawin is gagawa tayo ng simple na movie app. No? Ang gagawin natin is gagamit tayo or gagawa tayo ng isang component na movie app. So, pwede natin sabihin, no, movie unoptimize. Okay. So, gagawin ko is, kakopy ko na lang kung ano yung ginawa namin before, no? So, meron tayo ditong unoptimized na components. Okay? So, pwede natin sabihin dito, palitan lang natin siya ng, sige, default function, ayokong default, yan. Okay, so meron tayong unoptimized movie app. And then gagawin natin, import lang natin yan dito. So, meron tayong unoptimized movie app. Import lang natin to. Okay. So, ayusin lang natin yung mga types niya. Yan. So, lagyan lang natin ng mga types. Okay. And then, lagyan natin ito ng type. Okay. So, now,
explain ko muna kung paano siya nag-work. Okay? Baba ko to para di kayo malito. Okay, magandang practice to mga boss. No? So now, yung first natin is, imagine meron tayong function. Yung function na to is nagka-calculate siya. So parang nag-simulate lang tayo dito ng heavy computation. So parang naglo-loop lang to mga boss ng matagal. Okay? Naglo-loop yan ng matagal. And then, sa mismong ano natin, movie app natin, no? So, let's call it movie. Sige, unoptimized movie app na lang. Yan. So, meron tayong count dito, mga boss. Ito yung pang-ano lang natin, pang-simulate lang natin kung bibilis ba yung pag-count. Okay? And then, meron lang tayong dalawang movies. Okay? So, sa dalawang movies na yon, meron din tayong handler na function na ang ginagawa lang ng handler na to is nagla-like lang siya. So, wala siyang ginagawang kahit ano. Okay? Nagko-console log lang siya dito. Okay? And then, makikita nyo, magkakaroon pa rin ito ng problem mamaya. Okay? So, meron tayong expensive calculation. Ito na yon. No? Ang nangyayari dito is, nagka-calculate tayo ng movies. No? Ng score movies. Nagka-calculate tayo niyan every time na nagre-render yung component. Kasi nga, wala tayong memoization na ginawa dito. So, meaning, kahit walang nangyayari is, nagka-calculate siya na nagka-calculate lagi. Okay. So, dito naman, meron tayong H1 lang, and then button, which nagpapakita lang ng count, and then yung movie score natin, which ito yung may heavy calculation, no, simulation lang. And then, syempre, naglo-loop lang tayo. So, naglo-loop lang tayo dito, and then nagpapasa tayo dito ng inline function. Okay? So, itong part na to, magkakaroon to ng problem mamaya. Okay? So, meron tayong movie component. So, movie component basically is, nag-show lang siya ng ano natin, movies. And then, ratings, title, and so on. Okay? And then, ginagamit natin yung like button. Okay. Now, punta natin yung application natin. So, pagka pumunta tayo sa browser, mga boss, no, ito yung makikita natin. Okay? Makikita natin. So, nangyayari is, sa first render, syempre, magre-recalculate yung score. And then, magkakaroon tayo ng rendering movies and matrix and inceptions. Okay? Pagka kinilik ko yan, okay, so makikita nyo, magka-calculate na naman yung score. Okay? Pagka-click ko yung count, magka-calculate yung score, magre-render na naman yung component na movie component. Yung may matrix at saka inception. So, pagka-click ko yan ng multiple times, mga boss, ay nakikita nyo, ang dami nangyayari. Nagka-calculate ulit siya, nagre-render na naman yung component, and then makikita nyo, ang tagal ng update ng state, 8 pa lang nangyari, tapos mag-update yan after a while. So, wala akong ginagawa, nakataas yung kamay ko, no? Ang bagal niya. Okay? Yan, natapos na. So, nagkaroon 21. Nag-update yung 21. So, ngayon, Boss Rod, bakit ganun? Ba't ang bagal niya? It's because, ang dami mga problems dito, mga boss, no? So, first is nagkaroon tayo ng calculate movies. Okay? So, ang gagawin natin is, ikakopy natin to, gawa tayo ng movie app. Movie optimize naman. I-optimize naman natin siya. Optimize naman. Lagyan natin B. Optimize. Okay. So, paste natin yon. Gagawin natin is i-optimize natin to. Okay? So, gagawin natin, palitan lang natin yung pangalan, no? Gawin na natin tong optimize. Yan, optimize. And then, syempre, punta tayo sa app. Palitan natin siya ng optimize naman. Ito naman yung import natin. Okay. So, check muna natin na dapat, same pa rin yung magpakita niyan, and then dapat, okay, palitan natin yung title. Lagay natin dito, optimize. Okay, save muna natin, refresh. Yan, makikita nyo, dapat ganun pa rin. Nagka-calculate pa rin, di ba? So, paisa-isa natin siya i-optimize, no? So, ngayon, ano yung kanina? Balikan natin. So, meron tayong React optimization techniques, no? So, first, meron tayong React memo na tinatawag na ang minimemorize niya is yung component. And then, meron tayong use memo na ang minimemorize niya is yung process to get the value. And then, yung last one, yung use callback, ang ginagawa niya is minimemorize niya naman yung function. Okay? So, ngayon, pag-uusapan na natin yan dito. Okay. First, ang kailangan natin memorize is itong part na to. Okay? I-memorize muna natin siya since ito is meron siyang process, no, na nangyayari para makuha natin yung value, which nagsisimulate lang tayo ng heavy computation dito, no? Ang gagawin natin is i-use memo natin siya. Okay? So, sa use memo na yan, either ibato natin yung specific na to, no? Specific na to, or
pwede nating iba to yung mismong movies. Okay? Pwede nating iba to yan. Okay? Kasi hindi naman nagbabago yung state natin dito. So, pero it is better na kung ano yung specific lang na ginamit nyo, yun lang yung ipapasa nyo. Okay? So, save natin yan. Tingnan natin kung nag-work. Kung tama ba tayo. Okay, save natin. Ngayon, magkiklik tayo. Medyo okay na, Boss Rod, no? Nawala na yung calculation. So, yung calculation natin is nagre-render na lang siya once. Okay? So, ngayon, pero, the problem is, bakit nagre-render pa rin yung component natin? So, may kita nyo may kulay, di ba? Nagre-render pa rin siya na nagre-render. So, ang kailangan naman natin next na gawin is, i-memorize naman yung component. Di ba? Kasi, ang next natin gagawin is, yung react.memo naman. So, ngayon, ginamitan natin siyang use memo. Since, ang next naman na nagre-render nagkakaroon ng unnecessary render, is itong component na to. So, ngayon, gagawin natin, di ba? Sabi is, gamitan daw ng react.memo. Sige, gamitan natin ng react. Okay? React.memo. Okay. Yan. Okay, same lang yan. And save. Okay. Sa react.memo lang naman is, yung kanina function natin is irarap lang natin siya sa react.memo. Okay? Once na maano na natin siya, baka maguluhan kayo dyan. Pwede nyo ilagay yung type. No? Pwede nyo sabihin movie props. No? Pwede natin sabihin yan. Yan, para medyo maliit siya. Ito yung types. Ito yung movie props. No? So, ang ginawa lang natin is nirap lang natin yung pinaka-function natin or yung component natin to react.memo. So, meaning, tingin natin na okay na to. No? Dapat nag-aano na to, Boss Rod. Hindi na to nagre-render. Kasi naano ko na na react.memo ko na yung component. So, tignan natin kung tama ba yung assumption natin. So, ngayon, nakita nyo, bakit ganun, Boss Rod? May react.memo na pero nagre-run pa rin yung, nag-recalculate pa rin or nagre-render pa rin yung component ko. Okay? So, the problem is kasi nagpapasa tayo ng inline function. Okay? And then, meron tayong pinapasa na movie.id as parameters na tong part na to. Okay? So, ang gagawin natin dyan is use callback. Diba? Use callback. Ngayon, sa use callback, syempre, wala naman tayo ditong ginagamit na kung kahit ano, no? Kaya wala tayong dependency. So, ngayon, ipapasa natin siya dito. Okay? So, pagka pinasa natin siya ng ganyan, may use callback na, tingin nyo magre-render pa rin to? Okay. Tingnan natin. Yan. So, nakita nyo, Boss Rod, ba't nagre-render pa rin? Because may mali pa rin tayong ginagawa. Kahit naka-use callback na kayo, mga boss, no? Kahit naka-use callback na kayo, pero pagka pinasa nyo sa props nyo or sa components nyo is inline function. Okay? Or kaya arrow function na diretso, no? Magkakaroon ka pa rin ng problem kasi hindi to mababasa as memwise function. Okay? So, anong gagawin nyo? Kailangan is, ganito nyo siya ipasa. Okay? Kailangan ipasa nyo yung mismong use callback as a function sa component ng ganito. Okay? Pagka sinave ko yan, may kita nyo magkakaroon ng problem. Kasi nga, ang nangyayari dito is, dapat, meron ako na kukuhang, movie ID. Pero, sige, gawin natin, save ko. Tignan natin mangyayari. Mangyayari is, hindi na siya nagre-render. Pero, ang problem is, pagka nag-click ako ng like, no? Wala na. Wala na, Boss Rod. Hindi na gumagana yung like movie ko. So, ngayon, ang problema niyan, mga boss, since kailangan natin ng movie ID, di ba? Kailangan natin ng movie ID. Hindi naman natin pwedeng ipasa ng ganyan yan. Okay? Since kailangan natin ng movie ID, mga boss, ang kailangan nyo lang gawin is, gawin nyo na, ipasa nyo pati yung ID as a prop. Okay? And then ngayon, update nyo lang to. Yan. Update nyo lang yung ano natin, yung types natin na magkaroon ng ID na number, and then, dapat may ma-receive tayo na ID sa onLike na to. Tapos, dito sa part na to, dito na natin siya i-inline. Okay? Gets ba? Doon na natin siya i-inline. So, add natin sa props, and then dito na natin i-inline or arrow function yung pinaka like button natin. So, ngayon, dapat, no? Memo-wise dapat, no? Isang beses lang magre-recalculate. Yan, ang bilis na, di ba? And then ngayon, dapat hindi na magre-render yung movie component, which is hindi na rin na nagre-render. And then pagka nagkiklik ako ng like, dapat nakikita ko rin yung ID na tama.
Okay? So ngayon, nakikita nyo na kapag optimize na tayo ng React component, no, to only use, no, yung use callback, use memo when necessary. So ngayon, the question is, marami nagkakaroon ng problema sa use callback. So si use callback actually, ginagamit lang siya if etong function na to is ipapasa nyo siya sa mga memo-wise na value or memo-wise na component. So meaning, kung itong function na to is pinapasa mo siya sa use memo, that's the sign na kailangan mo siyang i-use callback. Okay? For example, dito naman sa part na to, since itong component na to, which is itong movie na to, nakarap siya sa react.memo, meaning lahat ng function na ipapasa mo, dapat naka-use callback. Okay? So, dun nyo lang siya gagamitin si use callback. So, hindi nyo dapat gamitin si use callback ng wala lang. No? Na parang masabi nyo lang, oh, use callback mo yan kasi memo-wise yan. Hindi. That's wrong. No? Gagamitin nyo si use callback if ever na yung function na to is ipapasa nyo siya or gagamitin nyo siya sa mga memo-wise na value or memo-wise na function. Okay? Remember that. Okay? Marami nagkakamali dyan. Even yung mga experience na or mga mid-level, nagkakamali sila dyan sa part na yan. Okay? Alright. So, ganun lang. Ganun lang gumamit ng use callback, use memo, and react.memo. Alright. So, ngayon, next natin gagawin mga boss is context. So, yung context, you can just imagine yung context, pwede siyang maging global state in a sense. Or pwede mo siyang isipin na pwede kang magkaroon ng global state in a group of components, no? Depending kung saan mo siya nirap. Okay? So, ngayon, gagawin natin is, sabihin natin gawa tayo ng context with fruits, no? Ang gagawin natin, gawa muna tayo ng component na fruits, no? Fruits, so for example, gawa tayo dito, no? Fruits, yan. Sabihin natin, display natin yung fruits, and then add natin, or palitan natin to, gawin natin fruits to. Okay, tanggalin natin tong provider, no? Alam agad ni AI yung gagawin natin. Ngayon, after nyan, meron na tayong fruits. Check muna natin yung React application. Meron tayong fruits na nakikita. Okay? Next natin is gagawa tayo ng context folder. Okay? Sa labas natin gagawin. Context folder. Okay. Gawin natin context. Kasi marami yan. So, gagawa tayo ng context, no? Pwede natin siya tawagin as fruits, no? TSX. And then, ang gagawin lang natin, very basic lang. Export type. Gawa muna tayo ng fruits context type. Okay? Sa context type, sabihin natin, maglalagay pa tayo ng mga function or action or something or event. It doesn't matter kung anong gusto nyo tawagin dyan. Pero add functions, add fruit, remove fruit, and get fruit. So, very basic, no? And then, next is gagawa tayo ng context, no? Alam na ni AI yung gagawin natin, no? It's really good. So, gagawa tayo ng context, and then meron yung fruit. Ito yung mga default value ng context natin, no? So, function na walang laman, and then empty, no? Okay. Ano na natin? Disable na natin ESLint, no? ESLint thing lang yan. Okay. And then, next natin gagawin, pagka naka-create na tayo ng context, next natin is yung provider. Okay. Export function. Meron tayong provider, no? Very basic lang yung provider natin. Tumatanggap lang yan ng children. So, pwede natin sabihin dito. Provider type, children lang yung tinatanggap niyan. Okay. Yan. Tapos, sa provider, actually, alam na ni yung gagawin ko, mga boss, tab-tab na nga lang ako dito eh. So, import ko lang tong state. Tignan natin, alam niya talaga. So, ngayon, ang ginawa ko lang sa provider, mga boss, is, gumawa lang ako ng state for fruits. Okay? And then, nag-add ako ng fruit. Meron akong function na nag-add ng fruits, which, nag-add lang siya sa pinakadulo ng array. And then, nagre-remove lang siya, pinipilter niya lang yung fruit kung anong gusto kong i-remove. And then, nag-update siya ng fruit, no? And, lastly, pwede rin tayo mag-get ng fruit. Okay. So, ngayon, okay na tayo dyan. So, pero ang pinaka ginagawa ko dito ay context values, no? Values or context value. Dapat fruit context siya. Yan, tapos pinapasa ko siya dito. Okay. So, ito na yung pinaka-setup natin. Pero actually, meron pang isa. Ano to? So, ESLinting lang din to, no? Pwede natin disable yan for entire file. Okay. So, ang lastly niyan, mga boss, pagka okay na kayo dyan, pwede na kayong gumawa ng use fruits context. Okay. Okay.
So, ganyan ako gumawa ng context if ever nagagamit ako ng context, no? First, dinedeclare ko muna yung pinaka-context, okay? Yung types and then yung pinaka-context. And then, gagawa ako ng provider, which doon yun na gagawin yung mga implementation nyo for your provider or for your types, no? Or yung mga function and state na meron kayo dun sa context na yon. And then, last but not the least is gumagawa ako ng hooks for that context. Okay? So ngayon, paano siya gagamitin? So si context basically mga boss is magagamit nyo lang yung state at saka yung mga function niya if ever na irarap nyo yung component nyo sa provider ng context na yon. Okay? So what do I mean by that is for example, gagawa ko dito ng sabihin natin fruit list. Yan. Okay. Yung use fruit context na to mga boss, no? Itong use fruit context na to, gagana lang to mga boss if itong list na to is ilalagay ko dito sa loob ng provider. Okay, kung familiar kayo with Redux, parang ganun lang din siya. Okay, same. Ngayon, makikita nyo wala siyang laman, di ba? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng, let's say, yan, pa-create na lang natin yung AI. Okay, para mas mabilis tayo. Okay. So, apply natin yan. Okay. And then, tanggalin lang natin yung part na to. Import natin yung use state. So, ang ginawa lang natin is, gumawa tayo ng ginawa ng AI, no? Gumawa siya ng state. And then, yung selected fruits, which is apple. And then, ito yung parang fruit option na pwede lang nating i-add. No? And then, ngayon, sa part na to, ang nangyari lang is, gino-join lang natin yung selected current fruits na meron tayo. Lagyan natin, no? Current fruits. Div current fruits. Okay. Ayun yung current fruits sa context. Current fruits on the list. Sabihin natin. And then, meron tayong select dito. And then, meron tayong button. Okay. So, save natin. So, makikita nyo dito is, ba't may S? Okay. Oops, wala tayong button. Ayan, meron tayong button. Okay. So, makikita nyo, wala pa tayong list, no? Wala pa tayong data. Pagka inad ko yung apple, dapat lalabas na yung apple. Pagka kinilik ko yung orange, dapat lalabas yung orange. Pagka tinadtad ko yan, lalabas dapat yung orange, diba? Ayan. So, gumagana na yung context natin. So, ngayon, ano yung boss road? Parang use state lang naman pala nangyayari. Ba't ganyan? Ang nangyayari dyan mga boss, no? Dito nyo malilesen yung pagpasa ng mga props. Kasi for example, no? Gusto ko malaman yung yung context na gusto ko makukuha yung pinaka-state na to. 'Di ba? Ang gagawin nyo, ipapasa nyo pa yan sa mga components, no? Para makuha nyo yung state or yung value niyan. So for example, gagawa ko dito ng new fruit list, for example, new fruit list. Okay. So, gagawa tayo ng new fruit list, no? Hindi natin ilalagay yan dyan. For example lang, ilalabas natin yan, mga boss. Lagay natin siya sa labas, no? Itong new fruit list, wala siyang access sa context na to. Okay? Pagka ginawa natin yan, new fruit list, ano gagawin natin? Fruits join, no? Okay. Save natin yan. Ito may new fruit list ako, di ba? Pagka nag-add ako, makikita nyo nakapag-add ako ng apple. Okay? So ngayon, makikita nyo dito sa new fruit list, hindi niya nababasa yung pinaka-state na yon. Kasi nga, mangyayari, kung gusto nyo mabasa yan, it's either i-wrap nyo sa component to, and then gagamitin nyo tong fruit context, and then ipapasa nyo siya dito sa components para makuha natin yung fruits, di ba? Yan yung pwedeng gawin nyo. Pero, ngayon, ang pwede nyo gawin is, pwede nyo lang i-move, no, sa loob. Ang mangyayari na yan, kung whatever state na meron sa context, mababasa na rin yan dito. Basta tatawagin mo lang yung context. Okay? Save ko yan, mga boss. Yan, makita nyo, pagka nag-add ako, makita nyo, doble yung nag-update. Okay? Kasi nga, nandoon yung context. Okay? I mean, nakapaloob sila sa context provider. And then ngayon, lahat ng state na nag-change doon sa context na yon,
is affected lahat ng children niya. Okay? That's the idea of context. Okay, yun lang yun mga boss. No? Huwag na natin siya patagalin. So now, next naman is, since okay na tayo sa context, ang next naman natin is gagawa naman tayo ng data fetching. Okay? So, paano naman yung data fetching? So, gawa naman tayo ulit ng to do. No? To do's. Pinaka-basic, no? So, sa data fetching, mga boss, very basic lang yan. So, gawa tayo ng to do's. Sabihin natin dito, to do's. Export function to do's. Gawa tayo dito ng sa app, no? Import naman natin yung to do's. Okay? Okay. Sa to do's, mga boss, no? Merong mga approach na pwedeng gawin pagka magpe-fetch tayo ng data. Okay, gagamit lang tayo ng mga JSON placeholder or yung mga fake API. Okay. So gagawin natin is gagawa lang tayo ng export to do. Hindi natin kailangan to. So ang gagawin natin is gagamit tayo ng to do's, set to do's. Okay? Okay. So to do's na yan is gagawa lang tayo dito ng export type to do, which may item siya na may ID number, may title na completed, and then may title, and then may completed na boolean. So, gagawin natin is, sa use effect, mga boss, so pagka nag-run na yan, magpe-fetch tayo. So, gagamit tayo ng fetch. Okay? So, gagamit tayo ng fetch dito. Gagawin lang natin is fetch .then. Okay? So, parang nagko-call lang tayo ng API sa placeholder. So, ito yung API. And then, kinukuha natin yung response, which is, transform natin into JSON. And then, after yung .then, no, siset natin yung to-dos to the JSON. Okay? So, first render lang ito magra-run. And then, ngayon, papakita na natin yan dito. Okay, div. Okay, sabihin natin to-dos. And then, iluloop na natin yung to-dos. Save. So, makikita nyo, meron na tayong to-dos. Okay? Tumatawag tayo sa API niyan, mga boss. Okay, sa network, refresh natin. So, makikita natin dito, dapat meron to-dos, yan, call. Meron to-do call na nangyari sa API. Okay, and then nire-return niya yung array of user ID, ID completed, and so on and so on. Okay. So, since okay na tayo sa part na to, ganito lang mag-fetch, no? Sa React, no? Ito yung normal na nangyayari sa React. So, pwede nyo siyang i-translate. So, for example, gusto mo magkaroon ng loading, boss Rod. So, pwede kayong mag-create ng state na loading, no? And then, pwede nyo iset yung loading into false, no? Yan, for example, na, yan. Yan, pwede tayong maglagay ng catch pagka nag-error yung API. So, titingnan muna na, ayan yung pinaka-example. Yan, makikita nyo. Ang nangyayari is, wala kasi tayong dito, lagay pa tayo dito. If loading, no, mag-return ka muna ng loading. Huwag ka muna mag-return ng kahit ano. Ayan. Nakita nyo may naglo-loading, di ba? Yan. So, ganun lang mag-add ng loading state. Okay? So, makikita nyo, puro .then, no? Boss Rod, ang dami niyan, Boss Rod. So, pwede nyo gawin is, pwede kayong gumawa ng function. So, pwede tayong gumawa ng fetch to do's, async, no? So, ang gagawin na natin is response, and then i-await natin tong fetch. Await, and then JSON, await natin yan, and then mag-set tayo ng to do's pag okay na. And then dito, magsiset tayo sa taas ng set loading to true. Okay? And then, dito sa part na to, tatawagin na lang natin yung fetch to do's. Okay? Ito yung next optimization na ginawa natin. Or at least, refactorization. So, same pa rin siya. Di ba? So, next yung pwedeng gawin, mga boss, is after na natin malaman, ganito lang pala yung fetch, no, na nangyayari. So, pwede kang gumamit ng actions or kung ano-ano pa. So, it's really up to you. So, pagka tapos na tayo gumamit ng fetching, or okay na tayo sa part na to, no? Ang pwede nyo gawin is, pwede kayong gumawa ng custom hook. So, sa custom hooks, hindi lang siya limited for the fetching, no? It can be used to any custom. Okay? Kaya siya sinabing custom. So, ano yung boss Rod? So, pwede nyo ilipat to, mga boss, no? Pwede nyo ilipat yan to custom hooks. So, gawa tayo ng custom hooks dito. Sabihin natin, use to do's, use fetch to do's. Okay? Pwede natin sabihin yan. And then, paste lang natin yung kaninang ginawa natin. Yeah, meron tayong to do's, meron tayong loading. So, ngayon, i-return lang natin yung to do's and then yung loading. Okay? So, meron tayong dito,
na naman, ESLinting lang yan. Okay? So, meron tayong use fetch to do's dito. So, ngayon, sa part na to, ang gagawin nyo na lang is, ka-call nyo na lang yung use fetch to do's. So, ngayon, yung logic nyo for the use fetch to do's is nakapaloob na sa mismong hook nyo. So, sa component nyo, tatawagin nyo na lang yung use fetch to do's. And then, pwede nyo na gamitin yung state na ginawa nyo. Ayan. So, magra-run pa rin siya na the same thing. Okay? So, ganun gumawa ng custom hooks for the fetching. Okay? Pero, ito yung pinaka-bare, no? Bare implementation. So, if gagawa talaga kayo ng mga React application for production and so on, it's better if you use Tanstack query or Tanstack router or Tanstack start, no? Or Next.js or something. Kasi mas ano siya, mas kompleto na siya. Okay? Hindi nyo na kailangan gumawa ng boilerplate na to kasi it's already abstracted for you pag gumamit kayo ng React query. Okay. So ngayon, ganun lang gumawa ng custom hooks, no? Ngayon, pag-usapan naman natin yung use rep. Okay? So paano naman siya ginagamit, mga boss? So magbabago na to sa React 19. Okay? I mean, mawawala lang yung forward rep. Pero same pa rin siya ng approach. Okay? Na nangyayari. Okay, gagawa tayo ng rep naman. So, sa ref, basically, ang kailangan lang natin is gawa tayo ng button. So, ito yung pinaka use case ng rep is basically pagka gumagamit kayo ng mga reusable components. Okay? Or gumagawa ka ng reusable components. So, dun siya gamit na gamit, si use rep. Okay? So, papakita ko sa inyo bakit siya important. Okay? So, ngayon, gagawin ko is meron akong button, no? Sabihin natin to, buttons na lang, okay? So, meron tayong buttons, gagawa ako ng, reusable button, for example. So, meron akong button, without ref na lang to, without ref, okay? So, meron akong reusable button, no? So, gagawa ako ng ano dyan, gawa ako ng props, export, type, button without ref props, okay? So, meron akong on-click. So, ilalagay ko pa yan pa isa-isa, di ba? Lalagay ko pa isa-isa yan. May children. And, ano pa? Okay na yan. So, meron akong on-click, children. Yan. Ayan na, may reusable component na ako. Okay? Sample component, meron tayo ditong button, no? Button without ref. And then, puntahan natin itong fruits. Gagamitin na natin sample component. Okay, save natin. So, mapapansin nyo, wala namang pinagbago, no? So, gumagana siya, click, and so on, no? So, nakikita nyo, parang wala siyang problema, no? Pero ang pinaka-problema nito, mga boss, is yung ref niya, mga boss, no? So, pwede kayo magpasa ng ref na different name, sure. Pero the idea is, hindi kayo pwede magpasa ng ref, no? So, meaning, for example, no? Gusto kong ma-focus yung button in the first render. So, paano ko gagawin yun? So, pwede ako magpasa ng button rep. Okay? Gagawa ako ng button rep and then use effect. And then, gagawin ko lang sa first render, no? Magpa-focus siya. And then, ipapasok yung button rep. So, hindi to gagana. Okay? So, ngayon, pagka na-refresh ko, hindi siya gagana. Kasi nga, wala naman tayong rep props. No? So, hindi naman natin pwedeng gawin to. No? Na ma-access natin yung rep dito. Sa React 19, pwede natin siya magawa. So, try natin siya. Pagka na-refresh ko, hindi siya gagana. Diba? So, ang pwede nyo isang gawin diyan na workaround, no? Pwede nyo i-rename yung button rep. And then, ipasa nyo siya dito sa rep, no? Pwede nyo siyang gawin ganyan. Pero the problem with that is hindi siya ganun ka-intuitive, no? So, ang kailangan nyo gawin, or yung pinaka-best approach for this, is ipasa yung pinaka-forward rep. Okay? So, ano yun? Boss Rod, no? So, ayan yung button without rep. So, gagawa naman tayo ng button with rep. No? Okay. So, ang gagawin natin is gagawa naman tayo ng button with reps naman. Okay. Export, type, button with rep props. Okay. Alam na ni AI yung gagawin natin. So, React, props. So, gagamitan natin props with children. Kasi yung props with children, meaning ito yung props natin na to with children na included. Okay. React button HTML attributes and
React, okay na to. Actually, ito, button HTML lang yan. Button HTML attribute, and then HTML button element. So, ayan yung pinaka-idea niya lang. So, ngayon, gagamitan natin siya ng forward rep. So, actually, AI alam niya na. Ang forward rep, HTML button, which ito lang din yon. And then, yung second generic niya, na type na kailangan nyo ipasa, yung mismong whole types, okay? Ngayon, sa props na to, no, hindi na natin kailangan mag-add ng mga on-click and so on and so on. Kasi nga, yung component natin na button with rep is para na siyang button. Actual button. Kasi nga, ginamitan natin siya ng forward rep. Okay? So, ngayon, pagka ginamit ko tong button na to, no, export natin siya. Export. Okay. Pagka ginamit ko na tong button with rep na to for here, okay, tanggalin ko to, and then rep, makita nyo, as is yan. So, kumbaga, kung magpapasa ka ng rep, dapat gumana yan. So, hindi mo na kailangan mag-rename ng mga rep mo or something, no? As is na yan. So, parang button na to. Pwede nyo siyang i-treat as button. And then, lahat ng mga types, nandiyan na rin yon. Okay? So, auto-complete na rin yon because of this approach, no? So, ganito gumawa ng button reusable, no? With the forward rep. So, ito yung tamang way na paggawa ng mga reusable components. Kailangan gumagamit kayo ng forward reps. Okay? So, save natin yan mga boss. Yan, save ko. Ayan, makikita nyo, on the first render, nagpa-focus siya. So, meaning, yung rep is gumagana. Okay? So, ganun gumamit ng use rep. So, next, I think yung pinakalas natin na kailangan nyo malaman is yung form. Kasi this is very important. No? This is very common when it comes to React development or any other front-end library or frameworks na gagamitin nyo. Okay, kung gagawa kayo ng mga website or kung ano, 'di ba, very common yung forms, no? So gagawa tayo ng two types of form, no? Papangalanan natin siya. Yung una is control, okay? Controlled form. So this is very important. Kailangan niyo malaman yung difference ng dalawa. So pagka sinabing controlled form, mga boss, ito yung gumagamit tayo ng state, okay? So gagawa tayo ng simple form. So meron tayong form data rito, meron tayong state. Alam na ng AI agad yung gagawin natin. So, ang ginawa ko lang dito is meron tayong form data na meron tayong object na name, email, and message. Okay? And then, gagawin ko is palitan ko ulit to. Gawin natin to controlled form. Okay, save. So, meron lang tayong handle change dito. So, nangyayari sa handle change is, puro input lang gagamitin natin, no? Handle change, and then handle submit, mag-ano lang tayo, mag-alert lang tayo dito. Alert tayo. Alert, form submitted, and then, papakita lang natin yung value, JSON, string pa yung form value. Okay. So, ngayon, ang nangyari lang dito, mga boss, is, gumawa tayo ng handle change. And then sa handle change na yun, meron yung event. So, which is, ang type nun is React change event. So, pwede nyong i-import yan ng ganyan para hindi nyo i-import yung React. So, well, it doesn't really matter, no? It's up to you kung gusto nyo yung may React that, no? Or pwede nyong i-import yung mismong type, no? Yan. So, meron tayong change event which is HTML input lang naman to. Gagamitin natin. And then, ang ginagawa natin sa mga input natin is pinapasa natin yung value and then on change, 'di ba? Very very common. Okay? So, sa ganitong approach, ang tawag dito mga boss, no, gawin natin dito is on click. Okay? And then tanggalin natin itong type. Tanggalin natin type na button lang yan. Okay, on click. Handle submit. Meron tayong handle submit. Hindi natin siya gagawing form. Okay. Okay. Save natin siya. So, makikita nyo, meron tayo ditong state na may object. And then, handle change natin. Nangyayari lang dyan is, meron tayo dito. Pwede natin kunin yung mismong target. And then, yung, actually, target lang. Target.
And then kahit hindi na natin the target value, so pwede natin the structure and to target lang, target name and then target value. So ina-update lang natin yung value. And then after, ang gagawin natin, pagka kinlik yung submit, yan, click yung submit, dapat magpapakita na yung value natin. Okay. So wala tayong nakikita na kahit ano. Nakikita yung placeholder, email, message. Okay. Save. So meron tayong name, email, and message, no? So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So makikita natin yung pinaka-value natin. Okay? So ganun lang ka-basic yung controlled na approach, no? Ang nangyayari lang, meaning, ang pinaka-problem naman with the controlled is every time na may mag-change sa state nyo, everything is being re-rendered. Okay? That's the problem. Kaya makikita nyo dito, naka-on yung ano ko. Kung meron kayong download nyo tong React Dev Tools or yung React Scanner or React Scan, yun yung bago. Pero hindi ko pa siya natatry. Etong React Dev Tools, meron yung profiler. Pwede nyo puntahan yan and then click nyo to. Click nyo lang yung highlight updates. Okay? And then dito, pagka ginawa nyo is na ganyan kayo. Hindi nawala kasi. Yan. Pagka nakikita nyo yan, every time na nagta-type ako, nakikita nyo merong color yellow or green. Ibig sabihin na nagre-render yung component na yan. Okay? That's the sign. Okay? So, yan yung controlled. Okay? So, ano naman yung uncontrolled? So, yung uncontrolled naman mga boss, uncontrolled form, ito naman yung hindi gumagamit ng state. Okay? Uncontrolled form. So, lagyan natin to. Name. Controlled form. Okay? Pwede natin copy yan. Okay? Dito naman tayo sa uncontrolled form. Sa uncontrolled form, mga boss, it's very different. Okay? Sa uncontrolled form, ang nangyayari dyan mga boss, remove natin tong lahat. Ito. And then, remove na natin to. Ito, magiging submit yan. Okay. Placeholder. So, makikita nyo, wala na akong state value na nilalagay dyan. Okay? Yun yung idea ng controlled. So, yun yung idea ng uncontrolled. So, dapat, wala akong state na pinapasa na kahit ano sa mga input ko. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang is, gagawa ko ng, kailangan ko lang gawin yan is handle submit. Okay? So, handle submit, meron akong form event, no? Ayan yun, yung form event. And then, ang mahalaga lang sa uncontrolled is dapat may mga name yan. Kasi yun yung gagamitin nyo for detecting yung sa mga form data niya. So, ang kailangan nyo lang gawin dito sa part na to is kunin yung form data. So, paano nyo kukunin yung form data? Para makuha nyo yung form data, gagamit kayo ng new form data. And then, the target, gagamitin nyo yan. And then, itong form entries naman na to is parang pina-plot niya lang siya. So, pwede natin console para may idea ko. Form data. Ito natin siya. Yan, form data. Ito naman yung form data object. Okay, kasi iba yung format niya pagka nag-new form data kayo. Okay, save ko. Ngayon, gawin natin yon. Pagka nag-update ako, may kita nyo, oh, wait. Kaya pala, parang mali. So, uncontrolled natin to. Okay, save. Yan, ito, uncontrolled form. Now, pagka nag-click ako niyan, makita nyo, ganun pa rin yung message. Pero, hindi nyo makikita yung form data natin dito. Okay? So, hindi siya parang viewable sa console. Pero, makikita nyo siya pagka ginawa nyo na yung kanina. Pagka in-entries nyo na siya and then kinuha nyo yung pinaka-entries ng form data natin. Okay? So, makikita nyo yung pinaka-object. So, ang pinaka-benefit ng uncontrolled is kahit mag-type ka na mag-type dyan, hindi magre-render yung application mo or yung component mo. Kaya pagka nag-submit ka, yan, makikita niya pa kung tama ba yung ginagawa mo. So, ito yung actual form talaga. Okay? So, pagka nag-submit ako, makikita ko yung pinaka-data ko. Doon ko lang kaso yung cons lang is, makukuha ko lang yung data ko or mababalidate ko lang itong lahat ng data na to pagka nag-submit ka. That's the purpose of uncontrolled. So, ito yung pinaka form talaga, actual form development.
Okay? Kaya makikita nyo yung button ko, kailangan naka-type submit lang yan. So, pwede yung input na naka-type submit, no? It doesn't really matter. Basta ang type niya is submit. So, wala na akong on-click dito. Okay? Ang nasa on-submit na yun ng form. So, meaning, ito yung pinaka-actual development or implementation ng form. So, kaya importante na malaman yung uncontrolled at saka controlled. Kasi yung controlled is may problema siya when it comes to performance. Okay? Pero yung uncontrolled is very optimized siya and ang nangyayari is makukuha mo lang yung value niya pagka nag-submit ka. Okay? So, pero kung may mga ano ka, no, parang every type, no, kailangan may something na may mangyari, doon ka na possible gumawa ng control. Pero, not every input na meron ka, kailangan is controlled. Kasi ang problem nun, every time na mag-change ka sa component mo or sa input mo, naapektuhan niya yung pinaka-whole component mo or kung saan mo man in-store yung state mo. So, yun yung pinaka-kailangan maging aware din kayo sa possible cons ng controlled at saka ng uncontrolled. Okay? So, I think that's the last topic na gusto kong i-share sa inyo mga boss. And I hope sa dami ng mga topic na pinag-aralan natin ngayon, sana nakatulong siya sa inyo na maging React developer. And congratulations, you are now a React developer mga boss.